Ginoong Gu, huwag po ninyong pansinin. Ang munting yue-yue ay tila nagugustuhan ng bango ninyo. Gusto niya ang matandang ito ang amoy tinta sa katawan ko. Oo nga, tingnan ninyo. Pagdating ninyo, naging mabait siya. Nanay Malika, hindi siya ang dahilan kung bakit ako mabait, kundi dahil sa tinta sa kanyang katawan. Dahil may tadhana tayo. Kung gayon, ang tinta na ito ay ibibigay ko sa batang ito bilang regalo sa unang pagkikita. Eto. Yue-yue, tingnan mo. Ito ay mula kay Lolo Gu. Regalo sa'yo. Unang regalo para sa'yo. Ano ito? Isang murang amoy ng artipisyal na pabango. Gusto nilang akong alukin ng tinta na 30 piso pang estudyante para paalisin ako. Ako ang pag-asa ng pamilyang Gu, wala kang aasahan. Ay! Mukhang marunong pala ang batang ito. Yue-yue. Salamat. Ginoong Gu, ang munting yue-yue ay tila lubhang interesado sa tinta na ito. Medyo kawili-wili. Perpekto unang hakbang pagkatapos mabuhay muli matagumpay na nakuha ang atensyon ng pinakamataas na pinuno ng pamilya Gu na kamit. Mingyuan? Ching, ayos lang. Mingyuan? Ching, kapit lang. Ching, Mingyuan? Ching. Nandito ako, Ching. Takot na takot ako! Mingyuan? Ayos lang, Ching. Magiging ayos kayong dalawa. Nagpatingin ako sa manghuhula. Ang anak sa tiyan ko ay pinili ng tadhana, babaeng walang hiya, kahit na umakyat ka sa kama noong lasing ka ni Mingyuan. Ano naman? Ang hinaharap ng pamilya Gu ay sa akin at sa anak ko lang. Ikaw walang kwentang ama. Sa harap ko, sobrang pinapaboran mo ang iyong minamahal at ang anak niya, 'di ba? Abangan ninyo mamaya kung paano ko ipaghihiganti ang nanay ko. Ching. Ching, ayos lang. Ching. Huwag kabahan, magpahinga ka lang. Magsisimula na. Panoorin ninyo. Tingnan ninyo kung paano ko itatama ang posisyon ng sanggol para mabilis manganak ang nanay ko. Simulan na natin. Ang bilis lumabas. Parang nanganak ng Neza. Ang batang ito. Delikado. Labis ang pagdurugo ng ina. Bumaba ang pintig ng puso ng sanggol. Tumawag sa ICU. Ching. Unang beses ko itong nakita, isang panganganak na wala pang 1 minuto. Ang sanggol na ito ay talagang isang biyaya. Oo nga, ngayon, sa buong ospital, kumalat na ang balita. Sabi nila, siya daw ay nagbabayad ng utang na loob. O tayo paritasan ng pamilya Gu. Ching. Ching, ayos lang, Ching. Nandito ako. Nandito ako, Ching. Ching, ayos lang. Mingyuan, doktor. Iligtas ang nanay. Tiyak na iligtas ang nanay. Mingyuan? Nanganak na itong babae, isang araw at isang gabi na. Mukhang dumudugo ng husto. Oo nga, nakakaawa naman. Yan lang? At sasabihin pa niyang siya ang napili ng tadhana? Nakakaiyak sa kakatawa. Mingyuan? Itong bata ay kakapanganak pa lang, ni hindi ka man lang pumunta sa ospital para tingnan ako. Sa ospital ako, ay puno ako ng sama ng loob. May importanteng trabaho sa kumpanya. Hindi talaga ako makaalis. Kapag natapos na ang trabaho, bisitahin kita agad, ikaw at ang ating anak na lalaki. Ako. Sumpain na Suwan, bakit ikaw ang nakapanganak ng maayos? Ako na may nanganak ng isang araw at isang gabi, at nagkaroon pa ako ng matinding pagdurugo. Na-ICU ako at muntik ng mamatay. Sinasabi ng lahat, ang anak mo ay dumating para magbayad ng utang na loob. Ang anak ko naman ay dumating para maningil ng utang? Ate Sue, napakasigla ng anak mo. Ang iyak niya ay mas malakas pa kaysa sa ibang bata. Mas malakas nga. Hindi gaya ng anak kong si Achen. Sa unang tingin pa lang, ay isang batang masunurin at tahimik.
Sa hinaharap tiyak na makakapag-focus sa pag-aaral ng pagsusulat at pagguhit, tiyak na mapapamahal kay Lolo Gu. Pakinggan nga yan. Parang sinasabi niyang magulo ako, walang modo bastos, hindi bagay sa sining. Oo nga, ang anak mong lalaki ay manas sa'yo tahimik. Dumating na si Lolo Gu. Fang Ching, pumunta ako para makita ang panganay kong apo. Si Lolo mismo ang pumunta para makita ka. Tumigil ka sa pag-iyak. Tigilan mo na nga ang kakaiyak, anak. Anong iniiyak mo? Tumigil ka na. Narito na ang pagkakataon. Ay, ilang araw pa lang ang batang ito. Numingiti na sa akin. Hindi lang kay Lolo siya ngumingiti. Ang batang ito, malakas. Halika panulat. Halika, halika, munting bata. Gusto mo ba ito? Ito ang aking sandata upang makuha ang loob ni Ginoong Gu, ang aking pinakamalaking pag-asa. Libo-libong sulat. Nagsisimula sa isang tuldok. Ang tuldok na ito, itagong talim. Pindot. Pagbabalik ng talim, tumagos ang lakas sa papel. Hindi. Tumagos sa bundok at ilog. Ayos, halika, halika. Yakapin kita. Halika. Henyo ito ang angkan ng Gu. Isang henyo na minsan sa isang siglo. Ang tuldok na ito ang aking inihahandog sa pamilyang Gu, ang unang patunay ng aking katapatan. At ito rin ang aking sa pinili ng langit na si Gu Chen, ang unang liham ng hamon. Itong maliit na peste likas na tuso. Laoli, pumunta ka at bilhin ang lahat ng mga gamit para sa pagsubok ng bata at iuwi mo para laruin niya. At lahat ng mamahaling suplemento, mga gamit ng sanggol. Dalhin mo lahat kay Suwan. Opo, Gino. Linti yan na maliit na peste. Ang lahat ng ito ay dapat sana kay Chen Hump. Hindi ko kayo hahayaan, ina at anak na maging maayos. Narinig mo na ba? Ngayon sa pamilya Gu, alam ng lahat. Si Lolo Gu ay may bagong silang na marunong, humawak ng panulat, super henyo. Oo nga. At ang kanyang lehitimong apo na si Gu Chen. Maliban sa hagulgol, walang alam. Dalawang cute, malakit maliit. Hintayin nyo. Nandyan na siya, may dala siyang lason na sabaw na papalapit. Miss Fang, Mukhang kamakailan hindi maganda ang kutis. Ang pag-aalaga ng bata ng mag-isa, mahirap din. Ito ang nanay ko na pampalusog na sabaw. Ginamitan ng magagandang sangkap. Subukan mo na. Pareho na namang Lancy. Nung nakaraang buhay, ang nanay ko ay uminom ng mga tinatawag mong pampalusog na sabaw. Pagkatapos magpasuso sa akin, kaya mula pagkabata nasira ang aking utak, naging mahina ang isip at mabagal. Miss Fang, mabait ka talaga. Maraming salamat. Mami, madali ka pa ring lokohin. Kapag may nagpakita sa iyo ng konting kabutihan, akala mo sila ay taos puso. Hindi pwede. Kailangan kong paalalahanan ng nanay ko. Pasensya na, Miss Fang. Ang anak ko ay ayaw na ayaw ang lasa ng sabaw na ito. Ang lason ng sabaw na ito ay madaling masipsip. Kahit isang higop lang. Para sa sanggol ay malaking banta. Ate, ayos lang. Sa ibang araw. Dalhan na lang kita ng bagong sabaw. Ikaw na masamang babae. Madaling lokohin ng nanay ko, hindi ako ganoon. Sa susunod, kapag nagpasuso sa akin ng nanay ko, isusuka ko lahat. Nakain na. Ayoko. Nako,
Kahit na uminom lang ng ganitong kaunti ang ulo ko, ay naging mabigat at malabo. Ikaw talaga, Fang Ching. Ang iyong kalupitan ay higit pa sa inaakala ko. Ate Su, ito ang iniluto ng nanay ko para sa akin. Sabaw ng itim na manok. Nilagyan ito ng mga piling halamang gamot na Chino. Inumin mo na habang mainit. Mabait ka talaga. Salamat po, Miss Fang. Ate Su, ito ang binili ng nanay ko na pugad ng ibon para sa akin. Sabi niya, para sa paggaling natin ng pinakamabisa. Bibigyan din kita. Diyos ko, Miss Fang. Ang mamahaling bagay na ito. Hindi ko pa ito nakakain. Tara? Ate Su? Yue, tingnan mo si Miss Fang ay mabait, di ba? Malumanay at maganda. At inaalagaan niya tayo. Para silang mag-ina, di ba? Hindi pwede. Masyadong madaling maloko ang nanay ko. Hindi ko hahayaan ang masamang babaeng ito na patuloy na saktan kaming mag-ina. Kailangan kong makaisip ng isang radikal na paraan. Ginoong Gu, Pumunta ako upang makita ang aking mahal na apo. Dahil nandito na po kayo, Lolo Gu, tingnan ninyo po ang aking kahangahangang pagtatanghal. Yue, anong nangyari sa'yo, Yue? Ano ang nangyayari? Yue. Dali, tawagan ninyo ang doktor. Imbestigahan ninyo ito ng lubusan kahit anong halaga. Dapat malaman kung ano talaga ang nangyayari. Opo, Gino. Napakabuti, Fang Ching. Malapit na ang katapusan mo. Dali-dali, tumawag ng doktor. Doktor! Doktor, tingnan mo agad. Ipasuri agad. Doktor, Ginoong Go, ang mga vital signs ng bagong panganak ay normal lahat. Ito ang normal na reaksyon ng bagong panganak kapag nabulunan ng gatas. Iminumungkahi kong obserbahan pa natin. ay, sinta ko. Halika, yakapin ni Lolo. Oo nga, Lolo. Huwag po kayong masyadong mag-alala. Kasi ang mga sanggol ay maselan. Minsan talaga ganyan. Baka si Ate Su ay hindi napansin na kumain ng marumi na nakapasok sa gatas, kaya ang sanggol ay sumama ang pakiramdam. Tuso talaga. Isang salitang magaan ay ginamit upang isisilahat sa nanay ko. Hindi ko ginawa. Ang kinakain ko, Ay masustansya. Paano naman? Blight. Ate Su, huwag po kayong mag-alala. Hindi kita sinisisi. Pero tayong mga nanay, kailangan talaga nating maging mas maingat. Tingnan mo ang anak kong si Achen. Ako, lagi talaga akong maingat. Hindi talaga ako kumakain ng kung ano-ano. Natatakot ako na baka makaapekto sa kanya. Itinataas niya ang sarili at minamaliit ang nanay ko. Tandaan mo yan. Ay, Ay, Ginoong Gu, ayos lang, ayos lang. Ay, bunso, bakit ka umiiyak? Ang kulay at amoy ng gatas na ito ay hindi kayang lokohin ang mga mata ng isang veteranong tulad ko. Ipasuri ito. At si Fang King araw-araw na dinadala kay Suwan ang mga tira ng tinatawag na pampalakas na sabaw ay ipasuri rin. Opo. Lolo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ako at si Miss Su mabuti ang intensyon ko sa kanya. Kung mabuti ba talaga ay malalaman natin kapag lumabas ang resulta. Tigil. Hanggat wala pang resulta, walang sinuman ang pwedeng umalis. Ginoong Go, lumabas na ang resulta. Ang suka ni Xiao Yuyo at sa gatas ni Miss Su ay parehong nakitaan ng maliit na halaga ng sangkap ng pampakalma na pumipigil sa pag-unlad ng sistema ng nerbiyos ng sanggol. Ang pinagmulan ng gamot ay kumpirmadong si Miss Fang, ang nagdadala ng mga tirang pampalakas na sabaw araw-araw. Aba, magaling. Napakagaling. Ang mahinhin at mabena Fang Ching. Napakasama ng intensyon mo. Nangangahas kang gumamit ng mababang paraan upang wasakin ang lahi ng Gu. Ginoo, hindi po. Ako at si Miss Su. Lagi ko siyang itinuturing na kapatid. Paano ko sasaktan ang anak niya? Di ba? Ibinigay ko kay Miss Su ang mga pampalakas na sabaw. Ininom ko rin ang mga iyon.
ay tiyak na may taong gustong siraan ako. Miss Fang, yung mga pampalakas na ibinigay ninyo sa akin dati, simula nang inumin ko. Ang katawan ni Xiao Yue ay nagsimulang magkaroon ng problema at hindi ko ito masyadong pinansin. Lagi kong inakala na normal na reaksyon lang ni Xiao Yue matapos siyang mabilaukan sa gatas. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Gusto mong sakta ng Xiao Yue ko. Hindi po. Miss Su, nagkakamali ka po. Ininom ko rin po ang mga sabaw na iyon. Di ba po? Ginoo, pakiusap po, siyasatin ninyo. Si Achen ay uminom din ng gatas ko at lumaki. Paano ko iyon magagawa sa kanya? Tiyak na hindi pagkakaunawaan lamang ito. Hindi pagkakaunawaan. Narito ang mga saksi at ebidensya. Nangangahas ka pang magpalusot, mga gwardiya. Itapon ang babaeng ito at ang munting iyan mula rito ngayon din. Mula ngayon, hinding-hindi na sila makakapasok sa alinmang ari-arian ng pamilyang Gu kahit kalahating hakbang. Wag po, Ginoo. Nakikiusap po ako. Alang-alang kay Ming Yuan. At dahil nagsilang ako ng isang apo para sa pamilyang Gu, alam ko pong mali ang aking ginawa. Hindi ko na po uulitin. Ming Yuan, Nangangahas ka pang banggitin si Ming Yuan. Dahil sa kanya, masyado kang pinagbigyan, kaya ka nagkaroon ng kapal ng mukha. Hilain ninyo siya palabas. wag! Bitawan ninyo ako. Hindi ninyo maaaring gawin ito sa akin. Ako ang ina ni Gu Chen. Hindi ka palalampasin ni Ming Yuan. Suwan, ikaw na babae. Mamamatay kang malagim. Munting Fangching nasa palad. Normal ang presyon ng dugo. Salamat, ako na ang mag-aalis. Ginoong Gu, Magandang araw po, Ginoong Gu. Hoy, ang mabait ko nga po. Ang sarap, nakalayo na ako sa amang walang kwenta. At sa munting sinta, sariwa ang hangin. Ang pagmamahal ni Lolo Gu, talagang maaasahan. Suwan, dito ka na lang tumira ng payapa. Alagaan mong mabuti si Yue. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa mga katulong. sige, salamat pa. Ay, hindi. Salamat, Ginoong Gu. Kaming mag-ina, nakakaabala po kami sa inyo. Huwag ka nang magpasalamat, pamilya tayo. Yue, siya ang pag-asa ng pamilya Gu. Kayo naman, dito na lang kayo manirahan ng payapa. Opo. Tatay, hindi nyo na po ba kayang bigyan si Fang Ching ng isa pang pagkakataon? Isang babae lamang siya. Ang hirap mag-alaga ng anak. Siguradong ginamit lang siya ng iba. Tatay, nagkamali lang siya. Nagkamali lang? Ginamit niya ang mga gamot sa nerbiyos para lasunin ang lahi ng pamilya Gu sa mahabang panahon. Tinatawag mong nagkamali lang iyon? Tatay, imposible iyon. Baka sa pamilya nating mga Gu, iyong mga katulong na nagnanakaw o tumanggap ng pera. Tumahimik ka, Gu Ming Yuan. Nabulag ka na yata. Malinaw na ang mga ebidensiya at ipinagtatanggol mo pa siya. Tatay, si Achen ay apo ninyo pa rin. Sarili kong apo na may ganyang masamang ina. Ang ganyang apo. Hindi kayang tanggapin ng pamilya Gu. Lumayas ka na. Kung maglakas loob ka pang mamagitan para sa babaeng iyon, huwag mong sisihin ako kung parusahan kita. Lumabas ka. Yue, tingnan mo. Ang daming tao ngayon, lahat sila nandito para sa kaarawan mo. Unang beses pa lang ni nanay, makapunta sa napakagarang lugar. Makumalma ka lang, karaniwan lang ito ngayon. Ikaw ang ina ng dalaga ng pamilyang Gu na magpapakita, ituwid mo ang iyong likod. Pasensya na kayo sa paghihintay. Hindi ba iyon si Fang Ching at ang kanyang anak na lalaki? Ang matandang Gu. Hindi ba pinalayas na niya ng tuluyan sa pamilyang Gu? Oo nga yung mag-ina, bakit may kapal pa ang mukha nila? Sa unang kaarawan ng anak na babae ng pamilyang Gu, para bang sinadya nilang manggulo? Nagkakamali kayong lahat. Ang bagay na ito ay napatunayan na ng pamilyang Gu, sina Fang Ching at Achen ay walang kinalaman.
ang utusan ng pamilyang Gu na may maruming kamay, lihim na nilason at pinagbintangan sila, kaya naman ang maginang ito ay naapi. Sabi ko na nga ba sa ilang salita mo ay nagawa mong lokohin ang aking mapagtatangi at walang kwentang ama. Pero ako, iba ako sa susunod, magsisisi ka. Oh, tingnan mo sino to. Bakit sila nandito? Tama nga. Ngayon, ang unang kaarawan ni Yue Yue. Fang Qing at si Achen ay dumating para bumati. HMP. Mukhang talagang desidido ang walang hiyang ama na para sa ina at anak na sina Fang Qing hamunin si Lolo Gu. At sa harap ng lahat ay ipahayag kung sino ang pinakamamahal niya. Sige, dahil kayo mismo ang lumapit para hanapin ang gulo. Kaya ngayon makikipaglaro ako sa inyo. Ay nako, tingnan ninyo ang ating Yuyo. 1 taon pa lang. Ang mga mata niya ay maningning. Kitang-kita na napakatalino. Tama nga, nabalitaan ko raw si Yuio. Mula pagkabata ay interesado na sa pagsusulat. Ang paraan niya ng paghawak ng brush. Sa tingin ko, talagang taglay niya ang ugali ng matandang Ginoong Go. Miss Su, talagang nagkaroon siya ng isang mabuting anak na babae. Para sa pamilyang Go, nagdadala ng karangalan. Oo nga. Salamat sa inyong papuri. Bata pa si Yue Yue dahil sa magandang pagtuturo ni Lolo Gu. Ming Yuan. Mukhang lahat ay gusto si Yue Yue. Si Achen. Ay, Ang bait naman. halika rito. Ilabas ang mga kagamitan sa pagsulat. Halina rito. Ihanda ang mga kagamitan sa pagsulat. Opo, Ginoo. Tingnan ninyo lahat. Ito ang ginawa ng anak ko kanina. Nalikha ng biglaan ang larawan ng pulang plum sa niebe. Tingnan ninyo ang sanga. Ang mga bulaklak na ito, napakatatag ng tindig. Ang anak kong si Gu Chen, sa murang edad, ay nakapagpinta na ng mga plum blossom na matatag at hindi sumusuko. Ito ang tunay na may talento. Ito ang likas na talino. Oo nga. Hindi biro. Isang batang henyo. Isang henyo. Ay, Talagang anak ng tigre, hindi aso. Ginoong Gu, ang ugali ng anak ninyo, ang kanyang kapalaran, ay tiyak na magiging dakilang tao. tama. Tama. Tingnan ninyo ang diwa ng mga plum blossom na ito. Hindi ito pangkaraniwang bata. Kayang pantayan. Ginoong Gu, May tagapagmana ka na. hindi tulad ng iba. Kahit na simula bata ay may hawak ng sirang brush at nagkakamot kung saan-saan. Wala naman kundi puro arte, matigas, hindi likas. Hindi tulad ng anak kong si Gu Chen, ito ang tunay na may diwa, ito ang talentong pambihira. Ming Yuan, ikaw? Paano mo masasabi iyan? Ha? Pulang plum sa niebe, tinatawag na tindig diwa, isang malaking biro. Amang walang kwenta, ikaw natitira na lang sa iyo ang kakayahang lokohin ang sarili. Abangan ninyo, ikaw at ang mukha ng iyong anak na henyo. Ngayon, sisiguraduhin kong Dumating na ang tamang oras. Ngayon, para sa munting prinsesa ng pamilyang Go, Binibining Guyo. Isasagawa ang seremonya ng pagpili ng gamit. Sige. 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 Sige, magsimula na tayo. Yue Yue, tingnan mo. Sige, pumunta ka. Pumili ka ng pinakagusto mo.
Ngayon na. Hoy, bakit siya gumapang palayo? Hindi siya pumili ng gamit. Hahanapin si Lolo Gu. Anong ibig sabihin nito? Peke, Ito. Anong sinasabi niya? peke. Ano? Peke. Peke. Naku! Yue! Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tanga, ang lumang jade na suot ng tatay ko. Paanong magiging peke? Puro kakalokohan. Hoy, bata. Ang lakas ng loob mong sabihin sa harap ng lahat na peke ang jade ni Lolo Gu. Ngayon, patay ka na. Magaling. Napakatalinong bata. Ang galing ng mata mo. Halika. Yakapin kita. Isang taong gulang pa lang, pero sa isang tingin ay nakilala na itong suot kong sinaunang jade mula sa dinastiyang Han ay isang dekalidad na peking. Peke nga talaga. Ang galing talaga ng mata mo. Mas magaling ng 10 beses kaysa sa iyong amang walang kwenta. Mga panauhin, nakita nyo na lahat. Ang apo kong si Gu Chen, yung mga ginagawa niya ay parang larong pambata, hindi bagay sa mga formal na okasyon. At ito namang apo kong babae, isang taong gulang pa lang, marunong nang magsuri ng mga antigo. May mas mataas pang talento sa sining. Ito ang tunay na diwa ng aming pamilyang Gu na ipinamana sa loob ng 100 taon. Naku! Sa isang taong gulang, alam na ang peking jade. Ito ang tunay na batang henyo. Kahanga-hanga. Ang pamilyang Go ay may isang super genius sa pagkilala ng mga antigo. Oo nga. Noong nakaraang buhay, ikaw at ang anak mo, dinurog ninyo ako sa galing ninyo. Sa buhay na ito, gagamitin ko ang aking talento para durugin ka sa mas mataas na antas. Sa pagpipinta, pasensya na, diretso akong magsuri ng mga antigo. Antas, naiintindihan mo ba? Halika, Yue. Tingnan mo ang Tang Sanse, na ito ang mga linya ng crack natural at malalim kasing nipis ng pakpak ng insekto. Ito ay ang marka ng paglipas ng panahon. Ito ay peke ang diwa na hindi kayang gayahin. Oo, Tulad ng nakita ko sa mga katalogo ng museo, noong nakaraang buhay pareho sa mga katangian ng standard na piraso, sa mga maluwag na bahagi ng katawan, mas pino ang mga crack. Yue. Tingnan mo ang glaze ng Song porcelain na ito mainit at makinis tulad ng jade. Ilapit sa liwanag ang mga bula sa ilalim ng glaze. Iba-iba ang laki. Natural ang pagkakalat. Ito ang katangian ng mga lumang kiln. Tunay nga iba talaga sa mga peking na ginawa gamit ang kemikal na matigas at walang buhay, napakalayo ng agwat. O Yue, tingnan mo ang Ming Dynasty calligraphy na ito. Ang paggamit ng brush, pagtaas at pagbaba, pagliko, tila tumatagos sa papel. Tingnan mo ang pagbabalik ng dulo, ang pagpindot ng brush. Hoy Lao Li, nakikita mo ba ang apo kong ito? Talagang pinagpala ng Diyos? Hahaha, natututo agad at nakakapag-isip pa ng iba. Ang angkan nating Gu. Talaga namang may ipinagmamalaking anak. Ginoo, ang talino ni Miss Yue, hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Napakagaling ng ating Yue. Hindi dapat magpahuli ang nanay, di ba? Sige, ipagawa kay Suwan na pumunta sa auction house natin para magsanay sa hinaharap para ring maihanda ang daan para kay Yue. Okay ba? Talagang ang umaangat ang ina dahil sa anak. Noong nakaraang buhay, ang talentong tinatawanan ninyo sa buhay na ito ay siyang puhunan para durugin ang lahat.
Mr. Zhang, ito ang intern na inirekomenda ni Master Go, si Suwan. MS. Su, ito ang aming punong appraiser, si Mr. Zhang. Mula ngayon, mag-aaral ka na lang sa kanya. Kumusta, Mr. Zhang? Ako si Suwan. Opo, mula ngayon, aasahan ko ang inyong gabay at payo. Sa ngayon, wala pa akong alam, pero tiyak na magsisikap akong matuto. Dahil nandito ka na, mag-umpisa ka sa simula. Salamat, Mr. Zhang. Siguradong mag-aaral akong mabuti. Hindi ko bibiguin ang mga inaasahan ninyo ni Master Gu. Naging sikat sa isang laban. Batang henyo. Swerte lang iyon. Napagswertehan lang. Sa tingin ko, si Suwan at siya nagsabuatan para dayain ako. Sadyang ginawa nila akong mapahiya sa unang kaarawan. Mingyuan, huwag ka nang magalit. Sa paningin ni Master Gu ngayon, si Yu 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 na lang ang nakikita. Wala nang lugar para sa ating si Chen. Narinig ko sinimulan na ni Master Gu na ipasok siya sa negosyo ng koleksyon ng pamilya. Ang ating si Chen, ang totoong anak ng pamilyang Gu. Fang Ching, ano ang ibig mong sabihin? Mingyuan, may akong bagay na gusto kong ipakita sa iyo. Ang kuwarto sa hotel na tinuluyan ko ay 8613. Alam ko na, ang babaeng ito, para umangat, kayang gawin ang lahat. Naglakas loob siyang magpanggap na siya ang taong aksidenteng pumasok sa kwarto ko noong gabing iyon. Mingyuan, ayoko lang na patuloy kang malinlang. Fang Ching, huwag kang mag-alala. Ang anak ko, ang magiging tunay na tagapagmana ng pamilyang Gu. Ibabalik siya sa lumang bahay ng may dangal. Ang pangalan ni Chen ay dapat isulat sa talaang kanan. Halika rito. Ang balita tungkol sa maliit na iyon na tinatawag na Little Cutie ipalaganap mo para sa akin. Titingnan ko nga kung paano ni Master Gu mapipigilan kayo na makabalik sa lumang bahay. Opo. Mingyuan, Ginoo Mei, sabi-sabi. Ang panganay ay may balak ngayon ay isasama si Fang Ching at si Ginoong Gu Chen ay opisyal nang ibabalik sa lumang bahay. At sinabi pa na agad na iuukit ang pangalan ni Ginoong Gu Chen sa talaang kanan. Ano, lakas ng loob niya. Itong suwail na anak. Sadya niyang patayin ako sa inis. Ang pamilya Gu ay lubos niyang ipapahiya. Gino! Itong babaeng si Fang Ching ay pumatay sa lahi ng pamilya. Gu, malinaw ang ebidensya. Ibabalik pa niya ang babaeng iyon sa kanyang paningin. May lugar pa ba ako bilang ama? At mayroon pa bang mga alituntunin ang pamilya Gu? Ginoo, huminahon po kayo. Alagaan ninyo ang inyong katawan. Sa palagay ko, may sabi-sabi kamakailan na si Binibining Yue ay hindi anak ng panganay, kaya siya nagmamadali. Na ibalik ang munting Ginoo, di ba? Sabi-sabi. Itong munting ilang taon na ba siya? Madaling maniwala sa chismis. Talagang desperado na, itong walang kwentang ama ay handa ng lahat na sa pilitang isama si Fang Ching at ang kanyang anak pabalik dito. Makikipaglaban para sa katayuan at yaman, hindi na ako makapaghintay. Kailangan kong mabilis na patunayan ang aking pagkakakilanlan sa paraang hindi mapag-aalinlanganan upang maging tiyak. Ngayon na. Ikaw. Ikaw. Uy, Yue. Pasensya na, Mingyuan. Bata pa si Yue. Hindi pa siya marunong. Ako na ang bahala magpunas. Tama na. Ang clumsy mo. Ano bang kaya mong gawin? Nanay, mag-isip ka ng paraan. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok ni tatay. Kung maari ba akong maging ngayon isang binibini ng pamilya Gu ay nasa iyo na. Nanay! Pasensya na. Marunong ka bang mag-asikaso ng tao? Nabunot mo ang mga balahibo sa binti ko. Ikaw, isang malaki at isang maliit. Talagang malas. Ay, ha. Masaya ba? Ha. Ayan, kunin mo.
Ay ay ay. Aray, ang lakas mo naman! Ha ha ha. Tatay, Pakiusap po, ipagtanggol ninyo kami ni Yue. Alam ko, mababa ang aking katayuan. Hindi ako karapat-dapat sa pamilya Gu. Hindi ko rin alam. Kung totoo ba na si Yue ay gaya ng sabi-sabi sa labas, kaya naglakas loob akong palihim na kumuha ng buhok ni Ming Yuan. Sana po kayo ang mamagitan para kay Yue at Ming Yuan magsagawa ng DNA test para malaman kung si Yue ay talagang anak ni Ming Yuan na tunay na anak. perpekto. Ang tanga kong nanay, umatras para umusad, habang lumuluha ay humingi ng katotohanan, para kay Don Gu na siya mismo ang mag-utos ng DNA test. Sino ang maglalakas loob na magsabi ng hindi? Ginoo, ang resulta ng DNA test, lumabas na. Sa lalong madaling panahon, ang aking Chen ay makakapasok ng marangal sa talaan ng angkan nating Gu. Minamahal kong mga kamag-anak, narito ang resulta. Nakasulat ng malinaw, ang pagkakahawig, 99.99%, isang katotohanang matibay. Gu Yue ay dugo ng angkan nating Gu, si Gu Ming Yuan, na tunay anak na babae. Paano nangyari ang babaeng ng gabing iyon? Talaga siya. Ang video na ipinakita ni Fang Qing sa akin ay baka peke o edited. Buksan ang Ancestral Hall. Agad na ilagay ang pangalan ni Gu Yue sa talaan ng angkan nating Gu. Mula ngayon, siya ay kasama ng angkan nating Gu, nararapat panganay na apong babae. Mula ngayon siya na ang sa henerasyong ito ng pamilyang Gu, lehitimong panganay na apo. Yue, talaga palang anak ko na kinasusuklaman ko sariling anak. Imposible tiyak na peke ito, Suwan. Ikaw na nga tiyak na gumamit ka ng maruming paraan, Ming Yuan. Sabihin mo sa akin na lahat ng ito ay pekeng, di ba? Anong gagawin mo? Ang HN natin ang pinakatalentado. Siya ang pag-asa ng pamilyang Gu. Hindi ninyo maaaring gumamit ng pekeng ulat para gawin ito sa aming mag-ina. Talento, marunong lang gumaya ng mga likhang sining nang walang sariling galing, umiiyak, at nagwawala lang isang duwag na bata, ay karapat-dapat ba magsalita ng talento sa pamilyang Gu? Gu Yue, ang siyang tunay na pag-asa ng pamilyang Gu. Ay kaloob ng langit sa pamilyang Go. Isang pambihirang hiyas. Mga ninuno ng angkan ng Gu, nasa itaas. Ngayong araw, dinala ko rito ang ika-18 henerasyon na panganay na apo ng pamilyang Gu, si Gu Yue. Dumating upang magbigay galang sa lahat ng mga ninuno. Sana, mga ninuno, bigyan ninyo ng malusog na katawan ng batang ito. Walang sakit, walang sakuna, kapayapaan, at kaligayahan. Halika, Yue. Iabot mo ang tsaa sa mga nakatatanda. Halika. Iabot mo ang tsaa kay nanay. Halika. Iabot mo ang tsaa kay tatay. Tatay! Napakabuti. Mukhang mula sa sandaling ito, ang puso ng tatay kong pabaya ay nagsisimula ng kumiling. Yue, tingnan mo, ang laki ng kwartong ito kumpara sa dating kwarto natin. Mas malaki pa sa 10 beses.
Kinilala na ang aking katayuan, napalitan na ang kwarto ko, at nauga na rin ang puso ng tatay kong pabaya. Ngunit hindi pa ito sapat. Si Fang Ching at ang anak niyang lalaki ay tulad ng dalawang nakabaon na bukol sa pamilya Gu. Kailangan, sa pinakalubusang paraan, bunutin sila sa ugat. Ito lang, dati mahirap kami. Yung mga larawang nakikita ko lang sa libro at mga nasa internet. Ngayon mahahawakan ko na mismo at lasapin ng maigi. Ang daang taong yaman ng pamilya Gu talagang pambihira. Laoli, tingnan mo ang tiyaga ni Yue Yue. Parang isang tuyong espongha na nakatagpo ng tubig. Tinuruan ko siya ng isang beses. Hindi lang niya natutunan. Nakapagbigay pa siya ng mga tanong na nagpapaisip din sa akin. Ang galing at ugali niyang ito. May pag-asa na ang susunod na henerasyon ng pamilya Gu. Opo, Ginoo. Talagang itinuring ni Miss Yue ang lugar na ito na parang kayamanan. Lolo, ang kalawang na batik ng sumaliching. Tama ba? Nakilala niya nga. Magaling. Dugo. Talento. Nagkamali ba ako noon talaga? Mukhang ang pusong iyon ng amang walang kwenta na sobrang baluktot ay nagsisimulang bumalik ayos, pero ito lang ang unang hakbang. Kumusta? Ming Yuan, sagot ka na sa wakas. Nilalagnat si Achen. Paulit-ulit siyang umiiyak at sumisigaw ng tatay. Pwede ka bang pumunta? Tingnan mo naman kami kahit sandali. At saka ang sustento. Kung may lagnat siya, magpunta ka sa doktor. Anong kwenta ng paglapit mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, busi ako sa mga araw na ito. Maraming trabaho sa kumpanya. Si Itay. Yung sustento, mamaya, may magdadala sa'yo. Mula ngayon, ang sustento mo, direkta mong kukunin sa finance. Tingnan ninyo po. Ayon sa panloob na pagsusuri ng marketing department ng ating pamilya Gu, ang ilang mga bagong kontemporaryong artista ang kanilang mga gawa. Kasalukuyang nasa mababang antas ang mga presyo. Ang ating pamilya Gu ay maglalaan ng 50 milyong puhunan para bumili at mag-impake. Sa loob ng 3 taon. Ang kita ay maaaring umabot mahigit 50%. Ming Yuan, ang ating pamilya Go ay laging nakikipagkalakalan sa mga tradisyonal na antigo at likhang sining. Ang mga bagay na ito na hindi natin maintindihan. Masyadong malaki ang panganib. Oo nga, magulo ang pinturang ito. Sino ang makakasiguro na talagang tataas ang halaga nito? Huwag nating hayaang maiwan sa atin. Ang mga matatandang ito, masyadong konserbatibo ang mga isip nila. Hindi nila alam kung paano palawakin ang mga bagong larangan. Dumating na si tatay. Tatay, may pulong kaming pampamilya. Nag-uusap kami ng mahalagang bagay. Isinama mo si Yue Yue. Hindi ba't hindi nararapat? Anong hindi nararapat? Si Yue Yue natin ay talagang dugo ng pamilya Gu. Dinala ko siya dito para makinig, para may matutunan siya. Tsaka, itong apo kong babae sa mga likhang sining ay may higit sa karaniwan na matinding pang-amoy. Naniniwala ako sa kanyang instinct. Kwentuhan lang. Intuition. Sa mga umuusbong na larangang tulad nito, ang sining, kahit ang mga profesional na analista, ay hindi makasiguro isang batang 1 o 2 taong gulang. Anong instinct ang mayroon siya? Mukhang, ang tatay ko ay talagang dahil sa labis na pagmamahal, kaya naging malabo ang isip. Ay naku, ito. Mga kasama, ito ay isang umuusbong na larangan ng mga likha ng mga artista. Sa tingin ko, ang ating pamilyang Gu ay dapat magkaroon ng pananaw at malayong pangitain. Hindi. Sa tingin ko masyadong malaki ang panganib. Hindi sulit na i-invest. Maganda ito. Kikita ito. Paikutin pakaliwa ang berdeng JSB Multimedia Menu. Ano bang sinasabi mo? Ang mga likha ng pintor na ito ay itinakwil ko na. Masigla ang mga kulay. Ang mga linya ay kumakanta. Maraming tao ang magugustuhan ito. Aba, bata talagang hindi nauunawaan ang pamilihan ng sining. Paikutin pakaliwa ang matamis na multimedia menu. Yue Yue. Sabi mong ito ay kikita. Oo, malaki ang kita. Yung Mario?
BCBH 1 FE 04714. Malulugi. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo. Lahat ito ay mga likha ng mga artista na maingat kong pinili. Nangahas kang sabihing malulugi. Ikaw. Tama na. Sundin natin si Yue. Pwedeng gawin ang kontemporaryong proyektong ito, ngunit kailangan nating ituon ang mga pondo. Bumili lamang ng itinakda ni Yue na mga likha ng pintor na iyon. Ming Yuan, ikaw ang mamamahala. Ngunit kailangan mong laging makipag-ugnayan kay Yue sa mga opinyon. Tatay, si Yue ay bata pa lamang. Huwag nang magsalita. Desisyon na yan. Ginoong Gu. Ang ulat ng merkado namin ay nagpapakita, ayon sa itinuro ni Miss, bumili kami ng mga gawa ng ilang umuusbong na artista dahil sa kanilang natatanging estilo at malakas na biswal na wika. Kamakailan, sa internasyonal na exhibition ng sining, ay nagdulot ng malaking sensasyon. Ang presyo, sa loob ng wala pang isang buwan, ay tumaas ng ilang ulit, 50 milyon ang paunang puhunan. Sa libro, may tubo ng 30 milyon at malakas ang pagtaas. Maganda ito at kikita. Buong akala ko na henyo si Chen at makapagbibigay sa akin ng karangalan para mapabilib ang matanda. Pero ngayon, pinatutunayan ng lahat na si Yue ang tunay na henyo. Siya ang aking sariling anak na babae. Sa basta pagturo niya ay makapagdudulot sa pamilya ng 10 milyong kita, pero sina Fang Qing at Chen ay mga tagalabas pa rin at laging nagdudulot ng gulo kung alin ang mas mahalaga. Parang kaya ko nang malaman. Kino? Ito na ang pinakabagong datos. Mabuti, magaling. Alam ko na, ang aking munting apo sa mga komersyal na obra ay may napakatanging pananaw sa negosyo. Ang totoong kita ang nagsasalita, mas mabisa kaysa sa lahat. Ang timbangan ng walang kwentang ama ay lubos ng kumiling sa akin. Susunod, maghihintay na lang tayo na si Fang Qing mismo ay mapasok sa bitag na inihanda para sa kanya. Swan, Guyue, kayong dalawang cute. Pinaabot ninyo ako sa ganitong punto. Wala na. Kung aasahan ang konting talento ni Chen, imposibleng makabawi dahil hindi ninyo ako binibigyan ng paraan. Kung ganoon, patayan na lang. Guming Yuan, ikaw ang nagtulak sa akin. Hoy, Ginoong Wang? Ako si Fang Qing. Yung sinabi mo dati, yung planong galing sa ibang bansa. Sasali ako. Oo, dadalhin ko si Guming Yuan doon. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Ming Yuan, ito ay isang napakabihirang na magandang pagkakataon. Ang mga kayamanang ito ay mula sa mga lugar na may digmaan na nailigtas, nagmamadaling magbenta ang kabila. Mas mababa ng 30% kaysa sa presyo sa merkado. Ming Yuan, alam kong nagkamali ako dati. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang tumulong sa iyo para may takbuhan din si Chen. Yung proyekto ni Ginoong Lee. Nagtanong na ako sa mga kamag-anak ko. Talagang maaasahan, basta makuha natin ang mga ito. Kikita ka ng 1 bilyon sa oras na iyon. Sa harap ng matanda, saka ka lang talaga magkakatatag. Wala nang mga has na maliitin ka. Tumayo ng matatag. Siya, itong proyekto ni Ginoong Lee. Ako si Guming Yuan. Gagawin ko ito. Sige. Mabuting pakikipagtulungan. Mga tito, kapag nilagdaan ang kontratang ito, lahat ng ari-arian ng pamilya natin, doble man lang. Hindi dapat pirmahan ang kontratang ito. Yue, ano bang sinasabi mo? Lumabas ka. Wala kang alam. Bata ka pa. Lolo,
Ang mga itong sinasabing imperial na seramika ng dinastiyang Song. Lahat ng ito ay mga peking imitasyon. Ito ay isang malaking panloloko. Ano? Yue, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay mga nangungunang eksperto na sama-samang nagpatunay. Paano mo nangangahas dito? Magkalat ng katarantaduhan. Meng Yuan. Yue, huwag kang matakot. Halika rito kay Lolo. Halika. Sabihin mo ng maayos kay Lolo. Bakit panloloko ito? Tingnan ninyo, Lolo, ang rukil na ito na may 3 paa. Masyadong pantay ang glazing. Wala talagang marka ng kuko ng alimangon ng rukil. At itong imperial na florera na may tainga. Ang kulay lila na bibig at maitim na paa ay artipisyal na pagtanda. Ang kulay ay nasa labas lamang, hindi talaga natural. Masyadong magaspang ang luwad. Ang pinaka nakakatawa ay ito, ang plato mula sa June Kiln. Ang marka ay gumamit ng font mula sa computer. Binalur lang, hindi talaga natural. Napakapabaya ng peking ito. Ang isang 3 taong gulang na bata ay nakapagsasalita ng ganito. Bawat kahinaan ay tumatama sa mahahalagang punto, mas matalas pa kaysa sa eksperto. Nanay. Lolo, tingnan mo, ito ay nakuha ni nanay sa pamamagitan ng auction house. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon. Nagpuyat ng ilang gabi at saka ito naayos ang ulat ng investigasyon. Jay, huwag mong pakinggan ang mga sinabi niya at ng kanyang ina. 3 taong gulang pa lang si Yue. Si Suwan ay walang alam sa investigasyon. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito. Tatay, hindi mo pa ba nauunawan? Nalinlang ka. Tumahimik ka. Tita Fangqing, ang paglapit niya sa iyo mula pa sa simula ay isang panloloko siya at ang mga nasa likod niya. Ang lagi nilang nais ay hindi ang iyong pagmamahal at hindi rin ang lugar sa pamilya Gu, kundi ang buong pamilya ng Gu. Ano? Walang hiya. Ikaw na Suwail. Imulat mo ang mga mata mong iyan at tingnan mong mabuti ito ang iniibig mo. Tingnan mo kung paano siya nakikipagsabwatan na gustong ang daang taong kayamanan ng pamilya Gu na lamunin ng buo. Imposible. Imposible, Ching. Hindi mo ako maloloko ng ganito. Yun Jen Pekeng, pagawaan. Mr. Wang, 30 million. Fang Ching, 4 milyong komisyon. Kuya Ming Yuan, alam kong mali ako noon. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Yung proyekto ni Mr. Lee, nagtanong na ako sa mga kamag-anak ko. Talagang maaasahan. Basta, makuha natin ang mga panindang ito. Ibenta lang natin, kikita tayo ng 1 bilyon. Kapag nangyari iyon, sa harap ng matanda, saka mo lang magkakaroon ng matatag na katayuan. Walang sino mang maglalakas loob na hamakin ka. Matatag na katayuan. Ang sinabi niyang matatag na katayuan, para pala akong lokohin. Ako, naniwala pa ako. Sa simula pa lang, ako pala ang nagdala ng lobo sa bahay. Muntik na akong maging isang walang hanggang salarin na magwawasak sa pamilya Gu at sa kanilang daang taong pamana. Tatay, walang kwenta. Ang pagtingin sa kalupitan ng realidad, higit pa sa anumang pangaral, ay mas malalim. Nasiyahan ka ba sa malaking regalong ito? Laoli, tumawag agad ng pulis si Fang Ching at iyong mga ginoong Wang at Lee. At ang 1,000 iba pa, arestuhin mo silang lahat. Huwag mag-iwan kahit isa. Opo, Ginoo. Oo nga pala. At iyong si Guchen. Tay si Guchen ay bata pa. Wala siyang alam. Tumahimik ka. Kung ano ang ina, siya rin ang anak na may isang napakasamang ina. Ang pag-iwan sa kanya sa pamilya Gu ay isang kapahamakan. Ipadala siya sa ibang bansa sa malayong Kent Farm. Nang walang pahintulot ko, bawal na siyang bumalik sa bansa kailanman. Gusto kong puksain mo ang pag-asa ng mag-inang iyon. Laoli, gawin mo agad. Opo. Gu Mingyuan, Gu Mingyuan, ikaw na itong uto-uto. Muntik ka nang maging ang pinakamalaking salarin ng pamilya Gu. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung hindi dahil kay Yue. Ang daang taong negosyo ng pamilya Gu ay muntik nang masira dahil sa iyong katangahan. Hey,
Papa, nagkamali ako. Papa, alam kong nagkamali talaga ako. Papa, sa buhay na ito nanalo ako. Hindi ko lang nabawi lahat ng sa akin. At higit sa lahat, ako mismo ang matatag na humawak sa renda ng kapalaran at inilagay sa aking sariling mga kamay. Salamat anak, sa pagligtas mo sa akin. At salamat din sa pagligtas mo sa pamilyang Gu. Pero hindi pa ito tapos. Kahit na nahuli si Fang Qing, ang sindikato ng pandaraya sa likod niya ay masalimuot. Iilan lang ang nahuli, mga tau-tauhan. Ang tunay na utak ay malaya pa rin. Papa, uminom ka ng tubig. Salamat, Yue. Matapos ang matinding dagok na ito, ang tatay ko ay talagang naging lubhang ng lupaypay at nalulumbay. Ngunit ang pasanin ng pamilyang Gu ay hindi maaaring ipasan lamang kay Lolo. Papa, gusto kong bumangon ka muli. Papa, sa tingin ko sa susunod na quarter, ang merkado ng kontemporaryong tinta ay aangat. Pwede tayong maghanda ng maaga. Si, magaling Yue. At iyong sa susunod na buwan ang mga klasikong pinturang langis sa Europa na subasta. Sa tingin ko, yung may numerong B17, ang retrato na iyon ay mababa ang tantiya. May chance tayong makuha ito ng mura. Sige, Papa, uutusan ko ang tagapamahala ng pamilihan na isagawa ito. Ang galing ni Boss Gu. Ang sektor ng kontemporaryong pagpipinta ng tinta, tumaas nga ng malaki. Nauna tayong nagplano. Kumita tayo ng mahigit 20 milyon. Hey, Ano, kumita ng 20 milyon? Boss Gu. At iyon, auction sa Europa. Ang portrait na B17 na lumampas sa tansya na ibenta sa presyong 5 beses. Kumita tayo ng 100 milyon. Mukhang mali pala ang akala ko sa iyo. May anak akong napakatalino na sumusuporta sa akin. Ano pang dahilan para panghinaan ako ng loob? Kailangan kong magpakatatag. Gu Mingyuan. Masyadong mapanganib ang proyektong ito. Hindi ko inirerekomendang i-invest. Sa tingin ko, pwede nating subukan. Mataas naman ang kita. Jue. Ano sa tingin mo? Ning Yuan, parang nababaliw ka na. Nagtatanong sa isang batang 4 na taong gulang. Ang tagapamahala ng pondong yun. Inakusahan siya ng maling pagsusuri noong nakaraang taon. May problema sa kredibilidad kaya hindi pwedeng i-invest. Tama ang sinabi ni Yue. Itigil agad ang proyektong ito. Ito. Tama talaga ang sinabi ni Yuio. Talagang hindi dapat i-invest ang proyektong ito. Ganoon pala yon. Ang galing talaga ni Yue. Magsisimula na tayo ngayon. Susunod na proyekto. Sa tingin ko, feasible ang proyektong ito. Yue. Tingnan mo, kumusta ang proyektong ito? Pwede i-invest, pero kailangan magpadala ng tao para bantayan mismo sa lugar. Maraming peke doon. Si, gawin natin ang sabi ni Yue. Magpadala agad ng karagdagang tauhan para mag-verify. Matanda na ako. Ang hinaharap ay sa mga kabataan. 4 na taong gulang pa lang, may ganyang kahusayang likas na panlasa sa negosyo at kakayahang makahula ng krisis. Aba, ang galing talaga. Talagang hindi basta-basta. Si tatay ay lubos na nakatatag sa ating panig. Susunod, kailangan ng suportahan si nanay. Naalala mo ba, nanay? Oh. Ikaw ang bahala dito.
Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo ang obrang ito. Halika, itong mangkok para sa ating munting sinta. Salamat, Tay. Itong mangkok na ito ay para sa ating dakilang kontributor. Salamat, mahal. Kain na? Tama nga pala, mahal. May maliit na subasta sa aming kumpanya ngayon. Hulaan mo kung ano, yung naunang piraso na walang nagseryoso, brush washer mula sa Ming Ching Folk Kiln. Sa tulong ni Yue, sa mga tampok na itinuro niya, ginawa kong muli ang katalogo at inirerekomenda ito ng maigi. At sa mismong okasyon, umabot ito sa 3 beses ng tinatayang presyo. Yun ba yung sinabi mong may kaunting kakaibang ningning? Oo, iyon mismo. Marami sa mga eksperto noon ay nagkamali ng tingin. Akala nila masyadong bago. Ngunit isang kolektor mula sa Timog Silangang Asya ay agad itong nagustuhan. Sabi niya, gusto niya ang ganitong. Napakahusay na napanatili talagang tunay. Ming Yuan, sabihin mo nga, kung hindi dahil sa ating Yue, hindi ko sana makukuha ang ganitong sulit na deal. Oo nga. Yue ay talagang swerte ng ating pamilya. Higit pa rito, siya ang haligi ng pamilya. Gu, kain na tayo. Oo, kain na tayo. Ang liwanag sa mga mata ni Tatay ay bumalik na sa wakas. Ang pamilya nating tatlo ay sa wakas parang totoong pamilya na. Susunod, oras na para tanggalin ng lubusan sina Fangqing at Gu Chen. Tatay, may tanong ako. Matagal ko nang itinatago sa puso. Ang ating munting henyo, may naharap kang mahirap na problema? Tatay, hindi mo ba kailanman nag-alinlangan? Ang anak ni Tita Fangqing na si Gu Chen, siya ba talaga ang sarili mong anak? Yue, bakit mo naman sasabihin yan? Paano naman iyan magiging hindi totoo? Ching, Kuya Ming Yuan, nalasing ka kagabi. Hinawakan mo ako. Tayo. kaya ang lahat ng ito ay talagang Tatay, tingnan mo ng mabuti. Ito ang katotohanan nung gabing iyon. kaya pala lahat ng ito ay talagang pinlano ni Fangqing. Ito ang sa inyo ni Guchen ulat ng paternity test. Noong nakaraan, si Mama ay pinunasan ang iyong pantalon at nakuha ang mga buhok. Yung iba, ipinakuha ko rin kay Mama at ikinumpara kay Guchen. Palagi kong pinalaki si Chen na parang sariling anak. Lahat ng pag-asa ko ay inilagay ko kay Chen. Ngunit ang sarili kong tunay na anak na babae ay itinuring kong anak sa labas. Kinamumuhian ko siya at ininsulto ko siya. Patawad, anak. Talagang patawad, anak. Patawad sa'yo at kay Mama. Tatay, huwag kang umiyak. Mabuti kang tatay. At least alam mo na mali ka at alam mong magbago. Kung gayon, mabuti kang tatay.
Tatay, mali ako. Alam kong mali ako. Mula ngayon, hindi na ako malilito. Mas mahal ka ni tatay. Ikaw at si mama lang ang mahal ni tatay. Tayong tatlo ay hindi na maghihiwalay, di ba? Oh. Ang huling hinanakit ay sa wakas nawala na. Tatay, maligayang pagbabalik sa amin ni Mama. Kamahalan, kailangan naming linawin ang isang bagay. Ang pangunahing motibo sa kasong ito ay nagmula kay Gianging, Fang Qing sa kasakiman sa ari-arian ng pamilya Gu. Si Gianging, Fang Qing ang kusang nagplano at nagsagawa ng pandaraya laban kay Ji Gumingyuan. Tungkol sa nakatakas na si Ji Wang Tianhao ay nagbigay lamang ng isang hindi gaanong maayos na paraan ng pamumuhunan. Sa pandaraya ni Gian, Fang Qing ay wala siyang kaalam-alam at hindi rin siya ang utak. Kaya naman lahat ng mga desisyon ay ginawa ni Gian, Fang Qing ng mag-isa. Kasinungalingan. Hindi ganoon. Si Ji Wang. Nadaya rin ako. Sinabi niya sa akin na kapag dinala ko si Gumingyuan sa bitag, hahayaan niya kaming mabuhay. Karamihan ng pera ay kinuha niya at ako, ang akusado, ay nakakuha lamang ng kaunti. Gian, Fang, pakitandaan ang iyong emosyon. Ipinapakita ng ebidensya na si Gian, Fang Qing ang kusang nakipag-ugnayan kay Ji, Gu, Mingyuan. At ikaw ang paulit-ulit na humimok sa kanya upang mamuhunan. Sa iyong account, 8 milyong komisyon iyon ang matibay na ebidensya. Hindi ganoon. Dinaya ako. Nadaya rin ako. Wang Tianhao, ang cute mo. Mamatay ka ng malupit. Maniwala kayo sa akin. Hindi talaga ako ang utak. Ako ang akusado. Tahimik. Ipinapahayag ng korte ang hatol. Ang akasadong si Fang Qing, nagkasala ng malaking pandaraya. Malinaw ang mga katotohanan. Matibay ang mga ebidensya. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo at pagkakaitan ng karapatang pampulitika habang buhay. Hindi. Ang akusado. Inosente ako. Mingyuan, iligtas mo ako. Mingyuan, iligtas mo ako. Mingyuan. Bakit parang may hindi mapalagay na pakiramdam? Parang ang pinakamapanganib na bagay ay nangyayari na at darating na. Sino siya? Ikaw? 4 na taon na ang nakalipas. Sa Vista Hotel, Kuwarto 612. Ikaw at ang aking anak na si Huo Mingting ay nagkaroon ng one-night stand. Naaalala mo pa ba? Sa gabing iyon, ang taong nakipagtalik sa akin ay ang anak mo. Tama. Ang nag-iisa kong anak na lalaki makalipas ang 1 buwan dahil sa karera ng sasakyan ay namatay. Sa 4 na taong ito, patuloy akong nalulubog sa sakit ng pagkawala ng aking nag-iisang anak. Kamakailan, habang inaayos at itinatapon ang kanyang mga gamit, natuklasan ko na sa Vista Hotel, nagkaroon siya ng one-night stand sa iyo. Pagkatapos noon, nagbuntis ka ng isang lalaki, tama ba? Itong matandang ito sa unang tingin, mayaman at mataas ang posisyon. Ang aking HN, marahil may pagkakataon pang bumawi. Oh, simula noon. Nagbuntis ako ng isang bata, pero pinilit ako ng pamilya Gu. Makapangyarihan sila. Kailangan kong aminin na ang bata ay sa kanila. Hanggat mapapatunayan, ang anak mo ay apo ko, si Huo Tianba, lahat ng nawala sa inyong magina. Ibabalik ko na ang may patong mula sa pamilya Gu. Sa apartment na inuupahan ko, may mga naiwan. Pagkatapos ipanganak si HN na mga buhok ng sanggol. Ang password ng pinto ay 6368974. Maaari ninyong ipatest kung mapatunayan ng resulta na si HN ay tunay mong apo. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Kailangan mong siyang mula sa malayong bayan sa ibang bansa ay ibalik. Maliit pa siya, ngunit inilagay siya ng pamilya Gu sa napakalayong lugar. Huwag kang mag-alala, basta si HN ay apo ko. Ang pamilya Gu ay magbabayad ng 100 beses.
Ginoong Huo, lumabas na ang resulta. Ha ha ha. Pamilya Gu, hintayin mo ako. Talagang ang lahi ito ng mga Huo at gaya ng aking Mingting, kamukhang kamukha nga. Ang sarili kong apo, sa wakas, nahanap ka na ng lolo mo. Tingnan niyo ang mga iyon sa pamilyang Gu, kung paano ka at ang iyong ina ay pinahirapan nila. Gu Zhenghua, ikaw, matandang buwisit. Ang ina ng aking apo ay pinakulong ninyo. Ang dugo ng mga Huo ay itinapon sa impyernong lugar na ito upang magdusa. Kayo, pamilyang Gu, ang galing-galing ninyo. Pamilyang Gu, hintayin ninyo ako. Ang mga kahihiyan at sakit na idinulot ninyo kay Fang Qing at sa aking apo. Ako, si Huo Tianba, ay nanunumpa rito na tiyak na kayo ay magbabayad ng 100 beses. Maligayang pagdating sa bahay, binata. Chen, tingnan mong mabuti. Mula ngayon, dito na ang iyong tahanan at mula ngayon, hindi ka na yuyuko sa kaninuman at hindi ka na matatakot sa kaninuman. Lolo, talaga ba? Gusto ko talagang gawin ang kahit ano. Siyempre, lahat. Si Lolo ang bahala sa lahat. Ikaw, Halika rito at lumuhod. Ipunas mo ang sapatos ng munting Ginoo. Ayoko na may alilang humipo sa akin. Hindi mo ba narinig? Umalis ka na. Hemp. Hemp? Tay, anong nangyari dito? Bakit po kayo nagagalit ng ganyan? Yung galing sa Yunkuan na si Huo Tianba na mapanganib kamakailan. Sa lahat ng negosyo ay palaging pinupuntirya ang pamilya nating Gu. Sa loob lamang ng 3 araw. Ang mga pagkalugi, lantad man o lihim, ay lumampas na sa 100 milyon. Ano? 100 milyon? Tandang-tanda ko ang pamilya nating Gu at ang pamilya nilang Huo ay walang alitan. Bakit niya tayo sinasalakay ng ganito kalupit? Bakit? Tingnan mong mabuti. Ito ay kasalanan mo. Gu Chen, paano siya naging napakalapit kay Huo Tianba? Ngayon, hindi na siya si Gu Chen, kundi si Huo Chen. Tingnan mo ang kulay ng larawang ito at ang mga linya nito. Aha, aha. Di ba? Ganyan ba dapat? Xiaowan. Yue, Xiaowan. May nangyaring talagang masamang bagay. Apat na taon na ang nakalipas. Pagkatapos malasing si Fang Qing, aksidente siyang nakapasok sa silid na 8612. Ang nakatira doon ay yung walang pakundangang taga Yunkuan Prinsipe, Huo Mingting. Siya yung 4 na taon na ang nakalipas na matay dahil sa karera na prinsipeng taga Yunkuan. Oo, siya nga. At siya pa ang nag-iisang anak ni Huo Tianba. Kaya ang anak ni Fang Qing na si Gu Chen ay anak pala ni Huo Mingting, na siyang tunay na apo ni Huo Tianba. Tama. Ngayon, si Huo Tianba ay kinuha na si Gu Chen pabalik sa pamilya Huo. Bukod pa riyan, nagdaos siya ng isang engrandeng piging ng pagkilala sa pamilya. Pagkatapos ng 3 araw, inimbitahan niya ang halos lahat ng ating mga taga-Haicheng at Yunkuan na mga kilalang tao. Gusto niyang sabihin sa atin. Sabihin sa lahat na may bagong tagapagmana ang pamilya Huo. Malamang na para sa kanyang tunay na apo. Upang maghiganti sa ating pamilya Gu. Huo Tianba! Noong nakaraang buhay, kahit siya ay matinding kaaway ng pamilya Gu, ngunit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya nalaman na si Gu Chen ay kanyang tunay na apo. Ngunit sa buhay na ito, sa di inaasahang pagkakataon, nalaman niya ang katotohanan. Tama nga ang kutob ko. Magsisimula na ang tunay na panganib. Yung Mr. Wang na noong una sa korte ay nagbuhos ng lahat ng dumi kay Fang Qing. Sabi nila, naglaho na siya ng parang bula. Pinatahimik. Ang lupit ng matandang Huo na to. Ang susunod niyang target ay tiyak na ang ating pamilya Gu. Hindi niya hahayaan ang ating pamilya Gu na hindi magdusa ng matindi dahil sa kanyang ugaling mapaghiganti. Hindi talaga siya titigil.
Mabuti, kung gayon matanda't bata sabay nating tapusin. Ipagpapatuloy. Ginoong Go, inutusan ako ni Ginoong Wow upang ihatid ang imbitasyon. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng engranding pagtitipon para kilalanin si Ginoong Wow Chen bilang kaanak. Si Ginoong Wow ay nag-imbita ng mga kilalang tao upang makibahagi dahil sa inyong pamilyang Go na nag-alaga kay Ginoong Wow Chen ng ilang araw. Espesyal kaming pumunta upang ipaalam sa inyo. Anong ibig sabihin ni Huo Tianba? Anong ibig sabihin ng kahit papaano na inalagaan din namin si Huo Chen ng ilang araw? Ginoong Go, si Ginoong Wow Chen ay sa aming pamilyang Wow, ang tunay at walang alinlangan na apo. Tungkol sa inyong pamilyang Go, noon, binigyan ninyo lang siya ng isang hindi masayang pansamantalang tirahan. Ang bahay ba ni Lolo Ho ay malapit nang mag-bankrupt? Ikaw, maliit na bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mababa ang kalidad ng gintong pulbos na ito. Masyadong mataas ang kanso, na-oxidize at nangingitim. Dumihan ng mga gilid ang aking kamay. Maluwag ang papel. Ito ay murang produktong industrial na pinindot. Kahit ang taunang tiket ng pasasalamat na ibinibigay ng aming pamilya Gu sa mga tagapaglinis ay mas maganda pa rito. Lolo Huo, wala ka bang pera? Ginagamit mo ang mababang klase para lokohin ang mga tao. Kung talagang may problema ka, pwede mong sabihin sa tatay ko, ang pamilya Gu namin ay hindi tututol mangutang ng pera para ipag-imprenta ang mga imbitasyon. Naihatid na ang mga imbitasyon, paalam na. Anong handaan para kilalanin ang apo? Isang patibong na handaan talaga. Titingnan ko nga, itong matandang ito pinaghirapan niyang itayo ang entablado. Anong pakulo ba talaga ang gagawin niya? Tatay, nanay, lolo, si Huo Tianba ay may masamang intensyon. Napakahirap harapin. Kailangan natin ng mas maraming paghahanda. Tatay, humanap ka ng paraan para malaman si Huo Tianba sa kanyang negosyo kung may kinalaman ba sa ilang mga dayuhang kapital o mga taong nasa hindi malinaw na landas. Sige tatay, gagawin ko na ngayon. Nanay, ikaw, sa pamamagitan ng auction house at ang iyong connection sa mga kolektor, mag-usisa ng palihim Huo Tianba o ang mga tao sa paligid niya, kamakailan ba sa merkado naghahanap ng marami partikular na mga uri, lalo na ang mga controversial na antigo? Sige, makikipag-ugnayan ako kaagad sa ilang pinagkakatiwalaang mga ninuno. Lolo, napakataas ng iyong dangal at respeto. Kailangan namin ang iyong presensya, papanatagin ang ating mga kaibigan, ilang malalaking pamilya, lalo na ang mga imbitado rin sa handaan pansamantalang hayaan silang maghintay at manood. Huwag kang mag-alala. Alam ni Lolo kung ano ang gagawin. Yue, ikaw talaga ang kayamanang anak na babae. Matandang Huo, inilatag mo na ang iyong chessboard ngayon. Ako na ang gumalaw. Sa mapanganib na handang ito, sino ba talaga ang magwawagi? Hindi pa tiyak. Akala ng mga tao sa labas, ako si Huo Tianba na may ganito kalaking paghahanda ay para lang kilalanin ang apo na matagal nang nawalay hemp. Mali. Ang pagkilala sa apo ay sa pangalan lamang. Ang paghawak sa mga rekurso upang talunin ang pinakamalaking karibal ang pamilyang Gu ang siyang tunay na layunin. Sa piging, ipapahayag ko ang pagtatatag ng pandaigdigang nangungunang sining na alyansa ng mga mapagkukunan. Nakikita niyo ba ang mga minahan sa Nanyang, ang mga galeriya sa kanlurang Europa at iyong ilang mga nasa Hapon, pinakamahalagang mga mapagkukunan ng Antigo. Lahat ng mga pangunahing rekurso na ito ay nakontrol ko na ng maaga ang pamilyang Gu. Saan ba sila nagsimula? Hindi ba dahil lang sa mga antigo at yaman ng kanilang mga ninuno at mga koneksyon ng pamilya? Sa ganong pagkakataon, sa harap ng lahat ng mga tanyag sa Haicheng, ang mga pangunahing rekurso na ito ay hahawakan ko ng mahigpit. Titingnan natin ang pamilyang Gu kung ano pa ang kanilang panlaban sa akin. Hahayaan kong sila ay manood ng kanilang negosyo na malanta na tuluyang magiging katatawanan ng mundo ng sining. Ito ang ibibigay ko sa aking apo. Unang malaking regalo. Oo.
Binabati kita, Ginoong Huo. Pinabati kita! Pinabati kita! Ginoong Huo. Binabati kita, ang batang amo, ay napakatalino. Sa hinaharap, tiyak na, magkakaroon siya ng inyong dating tindig. Si Wu Chen ay talagang gwapo at marangal. Ang pamilyang Wu ay may tagapagmana na. Lolo, ang ingay nila. Ayokong kausapin sila. Si mahiyain ang bata, magpakalaya kayo. Ang ganda ng entablado. Kago kaming Yuan. Dumating din kayo sa wakas. Akala ko masyado kayong abala. Hindi kayo nag-abalang dumalo sa handaan para sa pagkilala sa aking apo. Kung tutuusin, kailangan kong magpasalamat sa inyo sa pag-aalaga ninyo kay Chen dati. Pero ang dragon ay dragon pa rin tanging kapag lumipad ito sa tunay na pugad ng dragon, kaya itong makalipad ng mataas. Tingnan ninyo, mula nang bumalik si Chen sa akin, sa loob lamang ng 3 araw, ang aming pamilyang Huo ay kumita ng 100 milyon. Tito Huo. Ang ilang dragon ay mga igat na pininturahan lamang ng ginto. Kapag nasa loob na ng pugad ng dragon, hindi man lang makagawa ng tilamsik ng tubig. Kumita ba talaga ang pamilya ninyong Huo? Sa tingin ko, Tito Huo, mas mabuting kalkulahin muna ng tama bago magsalita, para hindi kukulangin ang kita sa mga gastos. Ikaw, Leleng, anong tinitingnan mo? Ayaw sa'yo ng tatay mo dati. Inaayawan ka niya. Walang hiya kayong mag-ina. Mga istorbo na ayaw umalis sa pamilya Gu. Sabi ng lolo ko, ako ay isinilang na mayaman. Hindi mo kayang pantayan. Oo nga, ano bang sinasabi ng batang ito? Binatang Huo? Payo ko sa'yo, maging magalang ka. Si Yue ay miyembro na ngayon ng pamilyang Gu, ang nararapat na apong babae. Kung magaling ba siya o may magkakagusto sa kanya, wala kang karapatang husgahan siya. Ikaw nga, bata ka pa, ang dumi na ng bibig mo. Ano, ito ba ang disiplina ng pamilyang Huo? Ang sarap ng cake na ito. Ang sarap ng cake na ito. ang cute naman ng batang ito. Ang cute! Oo nga. Mga panauhin, tumahimik muna. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayon, bukod sa pagbabalik ng dugo ng pamilya Huo sa kanilang angkan, ako, si Huo, ay may isa pang mahalagang anunsyo. Ipinapahayag ko ang pandaigdigang alyansa ng mga nangungunang yaman sa sining ay opisyal nang itinatag ngayon. Ang unang bunga ng alyansa ay ang pamilya Huo ang nakakuha ng minahan ng Carson sa Nanyang. Sa susunod na 10 taon sa lahat ng hilaw na jade at likhang sining eksklusibong karapatan. Ang minahan ng Carson. Hindi ba iyon ang pinakamalaki at may pinakamatatag na kalidad sa Nanyang minahan ng jade ba? Nakuha pala ng pamilya Huo eksklusibong karapatan. Naku! Ang pangunahing negosyo ng jade ng pamilya. Mga dekalidad na materyales. 80% ay umaasa sa supply ng minahan na ito. Hindi ba ito parang sinasakal na tayo ng pamilya Huo? Ito ay para wasakin ang pamilya Gu. Ang minahan ng Carson sa Nanyang at eksklusibong karapatan pa ikaw talaga. Matandang lalaki, ang unang galaw mo talagang malupit, halos nakamamatay, sayang. Loloho. Hindi ba ito ang batang Gu?
May problema ka ba? Namangha ka ba sa galing ni Lolo? Lolo ko, niloko ka ba? Nene, pwede kang kumain ng kahit ano, pero wag kang magsalita ng basta-basta. Hindi ako nagsasalita ng basta-basta. Yung sinasabi mong nanyang, ang minahan ng kasente. Kalahating taon na ang nakalipas dahil sa polusyon at ilegal na pagmimina, isinara ito ng lokal na gobyerno ng permanente. Lahat ng mga permit sa pagmimina ay binawi na. Matagal nang alam ng pamilya Gu ang bagay na ito. Nakahanap na rin kami ng bagong minahan para sa supply. Hindi mo ba alam ito? Isang minahan na sarado sa loob ng kalahating taon. Paano magkakaroon ng eksklusibong karapatan sa susunod na 10 taon? Yung kontratang pinirmahan mo ay isang tsekeng tumalbog na walang matutupad? Ang minahan ng kasente ay isinara kalahating taon na ang nakalipas. Naintindihan ko na. Kaya pala pahirapan na ang mga mamahaling materyales. Naputol pala ang pinagmulan. Yung kontrata ng pamilya Ho ay peke ba? Gusto lang nilang manloko. Ikaw, munting bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw, anong ebidensya mo? Mga kaibigan, ang kausap ko ngayon ay ang pangalawang patnugot ng Nanyang Mining Times. Mapapatunayan niya sa atin ang totoong sitwasyon ng Carsonte Vein. Oo, mapapatunayan namin ang Carsonte Vein dahil sa malubhang paglabag sa kapaligiran at iligal na operasyon. 7 buwan na ang nakalipas ay permanenteng isinara. Lahat ng kaugnay na permiso sa pagmimina at operasyon ay pinawalang bisa na. Sa teorya, walang anumang bagong, may bisang eksklusibong kontrata ng ahensya. Siya ay isang munting batang babae na 4 na taong gulang. Saan ba nakuha ang mga impormasyong ito? Unang hakbang ilalantad ko ang iyong malaking kasinungalingan. Matandang Ho ng munting batang babae na ito, ano ang pakiramdam na sampalin ka sa harap ng lahat? Sir Ho, ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Yung kontrata mo peke rin ba? Kung gayon, ang kontrata ng pamilyang Ho, gawa-gawa lang ba? Gusto ninyong manloko ng walang kapalit? Sobra na nga. Oo nga, oo nga. Mga panauhin. Pakitahimik po. Ako si Ho. Biktima rin ako ng mga mandaraya. Ang kumontak sa akin para sa kontratang ito ay ang pangkalahatang tagapamahala ng minahan ng Nanyang Sinong. Mag-aakala na sarado na pala ang minahan na iyon. Sinamantala niya ang pagkakaiba ng impormasyon. Nagplano ng maingat para maloko ako. Biktima rin ako. Totoo ba to? Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapanatiling kalmado ang sitwasyon at maibalik ang reputasyon. Upang ipakita ang aking sinseridad ni Ho at ang aking paumanhin sa inyong pagkagulat. Nagpasya ako na itinago ko ng maraming taon ilabas ang aking pinakamahalagang kayamanan sa handaan na ito para inyong pahalagahan at i-auction dito ngayon, dalhin ninyo rito. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ni Ho, ang ginintuang ulo ng Buddha mula sa dinastiyang Tang. Diyos ko ang ginintuang ulo ng Buddha mula sa Tang. Ito ay isang pambansang kayamanan. Si Sir Ho ay may ganito pala at ipinakita pa. Mukhang kanina ay talagang naloko. Ang kayamanan ng pamilyang Ho ay mapagkakatiwalaan pa rin. Nakita mo ba, bata? Ito ang tunay na pamilya Ho, ang tunay na lakas at yaman. Tingnan natin ngayon, ano pang maipipintas mo? Nagdala ka ng peke para magmukhang magaling, para lang hindi ka mapahiya. Matandang Ho, talagang hindi ka natatakot na mapahiya ng husto. Lolo Ho, bakit ka nagdala ng peking ulo ng Buddha? Para lokohin ang lahat, aba? Peke pala to. Sobra naman to. Paano nyo nagawang dayain kami? Oo nga. Bata, paulit-ulit mo akong sinisiraan ngayon. Akala mo ba ako si Ho Tianba ay gawa sa putik? Itong ulo ng Buddha, pinasuri ko ito sa maraming eksperto. Paano magiging peke? Ang pamilya ninyong Gu, ganyan ba magpalaki ng anak? Talagang walang asal. Ang inilabas ni Lolo Ho, paanong magiging peke? Ilang taon ka lang ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Yue,
Itong ulo ng Buddha, may nakatagong ningning. Sinauna ang pagkakagawa. Ako ang iyong lolo. Hindi ko rin agad makita ang anumang kapintasan. Sigurado ka ba talaga na peke ito ngayon? Lolo ho, at sa lahat mga tito at tita, tingnan ninyo. Lolo ho, at sa inyong lahat, tingnan ninyo mga tito at tita. Ang rebulto ng Buddha noong dinastiyang Tang, lalo na ang gilding technique, ang mahalaga ay ang banayad at malambot na kinang. Ang patong ng ginto ay makapal. Ngunit itong ulo ng Buddha, nakakasilaw ang kinang, nasa labas lang. Malinaw na ginamit ang makabagong teknolohiya ng electroplating. Manipis at pantay ang patong ng ginto. Walang kahit anong lalim at sedimentasyon ng sinaunang gilding. Tingnan naman natin ang mukha ng Buddha na ito. Ang mukha ng Buddha noong Tang ay matambok. Ang mga sulok ng labi ay may bahagyang ngiti. Ang ngiting parang kay Mona Lisa. Ay isang natatanging simbolo ng panahong iyon. Ngunit itong ulo ng Buddha, matigas ang ngiti, mekanikal ang mga linya. Halatang kinopya lang ito sa libro. Ngunit imbes na tigre, naging aso. Walang kahit anong diwa at sigla ng panahon ng Tang. Ang pinakamahalaga ay ang loob. Ang tunay na ulo ng Buddha noong Tang ay may mga sinaunang bakas ng paghahagis sa loob. Kadalasan may mga natitirang bakas ng paghahagis. Ngunit itong isa lolo ho, kaya bang ipakita sa lahat ang loob nito? Kung hindi ako nagkakamali. Ang loob nito ay maaaring meron pang mga bakas ng pagpapakinis mula sa modernong kagamitan. Ito totoo ba? Hindi naman. Ang magaspang na paraan ng paggaya na ito, parang galing sa Jiangnan Jingong Workshop, produktong mass-produced sa nakalipas na 2 taon. Ginoong Wow, pwede ko bang tingnan ng malapitan? Ginoong Wow, tama ang sinabi ng dalagitang ito. Makinis ang loob. May mga bakas ng modernong kagamitan na ginamit sa pagpapakinis. Talagang electroplated ang ginintoang ito. Ang mukha ay nagkulang ng kaunti, ngunit napakalayo ng resulta. Hindi ito gawa noong Tang, kundi isang modernong pekeng. Naku, pareho lang na 4 na taon. Ang iba, magaling magsalita. Ikaw, puro ka lang gulo. Puro siyang kasinungalingan. Totoo ang mga kayamanan ni Lolo. Malaking sinungaling siya. Isang peke lang yan. Sige, nagkamali ako. Pero ang ganitong maliit na bagay ay hindi kayang kumatawan sa kayamanan ng pamilya Huo. Ang mga itinatangi kong kayamanan, ilabas lahat. Hayaan ninyong makakita ang mga mangmang. Tingnan nila kung ano ang tinatawag na pambihirang kayamanan. Nene, huwag mong isipin na nakakita ka ng 1 o 2 bagay ay magaling ka na. Ang mga koleksyon ng pamilya Huo ay hindi kayang isipin ng batang tulad mo. Dalhin mo rito. Lolo Huo, Ano na naman ang gagawin mo? Lolo Huo, parang iniisip niya na ang pamilya naming Gu ay walang magandang bagay. Yung dala-dala mo, maliit na bagay. Pwede mo rin bang ilabas para makita ni Lolo Huo? Kung gayon, pahintulutan ninyo ang matandang ito na sumabay rin sa kasayahan. Tingnan ninyo. Aba, wow. Nako, Diyos ko. Ang kulay na ito, ang kinang. Ito ang tunay na kariktan ng dinastiyang Song. Nakamit ang land iyan ng libong bundok. Iyon na nga.
Kapag hindi mo inihambing, hindi mo malalaman. Kapag inihambing mo, ang mga bagay na ito ni Ginoong Wow ay talagang vulgar. Ang munting babaeng Gu. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Bakit siya palaging, kapag ako ay tiyak ng mananalo, biglang sumusulpot at sa pinakamalupit na paraan, sinasampal ako sa mukha sa harap ng lahat? Minsan ay nagkataon. 2 beses ay swerte. Ito na ang pangatlong beses. Posible bang talagang siya ay isang demonyo? Anong klaseng nilalang ang isinilang ni Fang Qing? Bukod sa pagpapahiya sa akin, ano pa ba ang kaya niyang gawin? Talagang siya ay ang pinaka-cute sa mga cute. Itinuring ko pa siyang isang kayamanan. Iniuwi ko siya ng may malaking seremonya. Inaasahan ko pang pararangalan niya ang mga ninuno natin. Bulag talaga ako. Gamit ang tunay na yaman, dudurugin ko ang iyong pagmamayabang. Matandang ho ang pakiramdam na ito, di ba? Mas masakit pa kaysa sa sampal sa muka. Peke, ikaw, matandang cute. Siguradong peke ito. Paano magkakaroon ang pamilya ninyong Gu ng ganito kamahal na bagay? Siguradong ginawang peke para magpakitang gilas lang. Lolo Wow, sobra naman yang sinabi mo. Ilang dekada na akong humawak ng porselana. Itong piraso ni Lolo Go, sa kahit anong anggulo, ay talagang tunay na orihinal. Walang kapintasan. Lolo Wow, nagkamali ka na naman yata, di ba? Ang dating ng bagay na ito ay hindi kayang gayahin ng peke. Lolo ho? Ikaw, ano na naman ang sasabihin mo? Sa tingin ko lang naman, Tumahimik ka. Wala ka nang sasabihin. Narinig mo ba? kasalanan ito ni Guyue. Tutulungan ko si Lolo na ipahiya siya. Tiyak na pupurihin ako ni Lolo. Guyue, inapi mo ang lolo ko. Halika, dali. Dali, bumangon ka. Ayoko ng tulong mo. Lahat kayo, inapi ninyo ako. Lolo. Lolo. Noon talaga tanga ako para tanggapin siyang apo. Kung alam ko lang noon, hindi ko dapat siyang kinilalang apo. Itutuloy. Dalhin ninyo silang lahat. Siya. Napakagaling talaga. Gu Zhanhua. Gu Mingyuan. At ikaw, itong hindi mo alam kung saan nanggaling na maliit na halimaw. Kayong lahat ngayon ay talagang determinado na makipaglaban sa akin. Si Huo Tian ba, hindi ba? Akala ninyo na sa daldalan lang ay makakakuha ng isang mamahaling sirang bote ay makakapagpabagsak sa akin. Panaginip ninyo? Sabi ko sa inyo, sa Yunchuan, sa Haicheng, ako si Huo Tian ba? Ang sabi ko ay hindi na mababago. Kapag sinabi kong mawawala ang isang tao, mawawala talaga siya. Kayong pamilyang Gu, maghintay kayo. Lolo Huo, nakalimutan mo na ba yung nasa Swiss bank na pera? Kasya pa ba? Ikaw, ano ang sinasabi mong kalokohan? Ma, ibigay mo ang cellphone. Mga tito at tita, meron akong nakakatawang recording mula sa Huo Corporation si Tito Wang, ang finance director na palihim na nirecord para sa nanay ko. Sabi niya, ang kumpanya ni Lolo Huo malapit nang maubusan ng pera eh. Miss Su, totoo ang sinasabi ko. Ang pondo ng pamilya Huo, malapit nang maputol. Mukhang maunlad sa labas. Sa totoo lang, sa libro ay matagal nang inubos ni matandang Huo. Itong alyansa na ginagawa niya, ang handaan para kilalanin ng apo, ay para kumita ng walang puhunan. Para makuha ang pera at kayamanan ninyo. Para punan ang butas. Pati ang kanyang sariling pribadong account sa Switzerland ay palihim ng inililipat ang mga pondo. Huwag kayong magpaloko, pamilya Gu. Papel na tigre lang siya, madaling mabutas. Naku! Putol na ang daloy ng pera. Si Huo Tian ba ay pumunta rito para manloko ng pera, di ba? Sabi ko, bakit siya biglang naging mapagbigay at gumawa ng alyansa? Ang totoo, gusto niya tayong idamay. Nako, muntik na. Muntik na akong maniwala sa kanya. Muntik na akong maloko. Tama nga. Napakasama. Lolo Huo, napakahirap mo na. Kailangan mo ng manloko para mabuhay. Sino ang tinatakot mo dito? Hindi ito talaga ang handaan ng pagkilala sa apo. Hindi rin ito pagtitipon ng alyansa. Ito ay isang pakanamo na para kumita ng walang puhunan. Para manloko ng pera ng lahat para iligtas ang iyong sarili. Isang napakalaking pandaraya. Oo nga. Isa lang siyang manluloko. Tama. Ang taong ito talaga.
Mandurugas! Matandang mandurugas ka! Noong inagaw mo ang negosyo ko, hindi ba't napakayabang mo noon? Wala ka na palang laman. Gusto mo pa akong isama para punan ang butas mo. Panaginip. Mula ngayon, tapos na ang negosyo nating dalawa. Uy, Secretary Wang! Itigil mo agad ang pakikipagtulungan natin sa Huo Group sa lahat ng proyekto. Huwag nang magpadala ng kahit piso. Oo, agad. Tara na malas. Muntik na akong maloko ng matandang mandurugas. Ang lugar na ito. Hindi ko na kayang manatili dito kahit isang minuto. Umalis na rin tayo. Tara na. Talaga naman. Umalis na rin tayo. Tara na. Naku. Ako si Huo Tianba. Buong buhay kong nang-api. Buong buhay kong nagplano sa huli. Natalo ako sa isang 4 na taong gulang na batang babae. Talo ako. Talo ako. Tanggap ko na ang pagkatalo. Ang pamilyang Gu ay talagang may isang dragon. Gu Yue, ano pa bang gusto mo? Itinulak mo ako sa ganitong kagipitan. Kontento ka na ba? Hindi ko naisip na sirain ang sinuman. Gusto ko lang protektahan ang aking pamilya para hindi na maapi ang nanay ko, para hindi na malinlang ang tatay ko, para ang pamilya namin ay makapamuhay ng marangal. Ikaw nga ang paulit-ulit na pumipilit sa akin. Mula nang kunin mo si Guchen, pinagplanuhan mong maghiganti sa pamilya Gu. Ikaw ang pumipilit sa akin na lumaban hanggang dulo. Hahaha. Pagprotekta sa pamilya, pinipilit kang lumaban? Ako, Huo Tianba. Nagplano sa buong buhay ko. Nakipagtunggali at naging malupit sa buong buhay. Sa huli, hindi man lang katumbas ng pananaw ng isang 4 na taong gulang na batang babae. Hindi ako kapantay mo. Hindi ako kapantay mo. Hindi ako kapantay mo. Ang Wo Group ay pinaghihinalaang may malaking panluloko at ilegal na pangangalap ng pondo na iniimbestigahan ng maraming ahensya ng magkasama. Napakatalas ng mata, iniligtas ang sitwasyon. Batang prodigy ng pamilya Gu, muling nagpamalas ng galing. Ang reputasyon ng pamilya Gu ay nasa rurok. Wala na. Ang pamilyang Huo, wala na ang lahat. Wala na ang pamilyang Huo. Talagang wala na ang pamilyang Huo. Sa buhay na ito, si Mama ay hindi na mahina at apit. Si Papa ay nakabalik sa tamang landas. Malinaw ang paningin at isip. Nagkamali si Papa. Totoong alam ni Papa na nagkamali siya. Malusog si Lolo. Mabait kong apo. Ang sarap na kalayo na sa walang kwentang ama at demonyong babae, sariwa na ang hangin. Ang pamilya Gu ay matatag na parang bundok mga kaaway. Sa nakaraang buhay, hindi na kailangang ipag-alala. Huo Tianba ay bumagsak na rin. Ang mga lumang hadlang ay naalis na. Ngunit ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Pagprotekta sa pamilya, unang hakbang pa lamang. Ang itatayo ko ay isang hindi pa nagagawang matatag na imperyo ng negosyo landas ng puspusang pagsisikap walang katapusan.